Ma, tingnan niyo po ang ayos ng dekorasyon para sa anibersaryo. Napakawalang hiya mong babae ka. Nalakas loob kang akitin ang binan mo. Tingnan mo, kakalbuhin kita ngayon. Ma, paano ko naman magagawang landi ng binan ko? Tingnan mo, hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Wala akong anak na sinungaling. Kung hindi ka nakikipagrelasyon sa kanya, ipaliwanag mo nga, bakit may buhok mo sa loob ng brief niya? Sagutin mo ako! Ma, maitim ang buhok ko. Ang buhok na yan ay dilaw at kulot. Kitang-kita naman na hindi akin yan. Ang ingay-ingay nyo. Ano bang nangyayari? Pa, Rue, mabuti at nandito na kayo. Pinagpipilitan ni Mama na may relasyon kami ni Papa. Sabihin niyong totoo. Naku, Ninong, nakita lang namin na hirap si Yonsei na mag-alaga ng bata mag-isa. At kapamilya naman siya, kaya kailangan natin siyang tulungan. Rue, hindi ba palagi mong... Oh, Yonsei! Kung hindi mo siya sinasadyang akitin, bakit palagi mo siyang kinukulit? Babae ka, kakalbuhin talaga kita ngayon din. Nakakadiri ka. Tama na! Asawa ko. 25 taon na tayong kasal. Ngayong araw ay ka-25th anniversary natin. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Nanghas ka pa talaga magsalita. Hindi ka ba nahihiya? Sa edad mong yan, nagawa pang mga liwa. May password bang cellphone mo para hindi ko makita? Sabihin mo nga. Hindi ba't nagkipagrelasyon ka sa manugang mo? Naku, Ninang, nagkakamali kayo kay Ninong. Siya, kailan lang ay naghahanda na para sa sorpresa niya sa anibersaryo. Totoo ba yan? Oo. Hindi ba't naisip ko lang na maganda ng sorpresa para sa anibersaryo natin? Halika, ipapakita ko sa iyo ang regalo. Mag-asawa na tayo. Naku mo pang magsorpresa. Ikaw, mag-isip-isip ka rito at pagsisi. Kung hindi ka lang sana nagpapabaya, hindi kita paghihinalaan. Hindi ako. Rue, tara na. Papunta na po. Ate Yonsei, tinatawag na ako ni Ninong. Alis na ako. Teka. Posible kayang ang binan ko ay nakikipagrelasyon sa matalik kong kaibigan? Si Rui ay ang punanak na pinalaki mismo ni Papa. Siguro nag-ilusyon lang ako. Pero ang pagiging kabado ni Rui kanina. Posible kayong may relasyon talaga sila? Hindi pwede. Kailangan ko itong imbestigahan ng mabuti para malaman ang totoo. Hindi ito sa akin. Posible kayang may totoong nangangaliw sa bahay na ito? Wala kang hiya. Nakakadiri ka. Alam ko na, ikaw talagang babae ka na napakasinungaling mo. Itinago mo mga gamit na ito sa guest room para lang akitin ang binan mo. Hindi ba? Ma, hindi ito sa akin. Hindi ako bumibili ng ganito. Kung hindi sa iyo yan, bakit nandito ka? Sinong iba ang naglilinis ng guest room? Bukod sa'yo. Akala mo ba ulyanin na ako? Noong nakaraan, bukang nahanap ko. Ngayon naman ay ganito? Ano pang may dadahilan mo? Ate Yonsei, ano ba talagang nangyayari? May pinagdadaanan ka ba? Noong una ay buhok. Ngayon naman ay sexy underwear? Kahit na matalik kitang kaibigan, hindi ko na alam kung paano ko pa ipagtatanggol. Anong pinagdadaanan? Ang akitin ng sariling binan. Anong tawag doon? Malinaw na malinaw. Ang ebidensya na ito. Hindi talaga ito sa akin. Tama na, Feng Ying. Ang mag-asawa ay may sariling privacy. Huwag na nating pakialaman. Talaga? Sa susunod, huwag mo ikat ang mga gamit mo. Hindi magandang tingnan. Ate Yonsei, sa susunod, itago mo ng maigi. Ang damit na ito ay hindi sa akin. At hindi rin sa binan ko. Kanino kaya ito? Ito ay... Totoo kayang gaya ng sinasabi ng binan ko?
na nakikipagrelasyon ng binan ko? O kaya naman, si Ming Xuan ay may ibang babae habang buntis ako? Kahit sino pang nangangaliwa, dahil ang lakas loob silang isising lahat sa akin, huwag silang magtataka kung magiging masama ako. Ngayon, anibersaryo ng kasal namin ng papa mo. At itong regalo mo para linangin ako? Sa puso mo, pinapalagan mo pa ba ako bilang iyong binan? Ma! Tumahimik ka! Ngayon, gawin mo sinasabi ko! Kumuha ka ng basahan. Linisin mong buong bahay hanggang sa wala na isang mancha. At pagkatapos, ipagluto mo ako ng walang malamig at walang mainit na putay para sa mga bisita. Ah, teka, mahilig ang papa mo sa talaba. Huwag mong kakalimutan yan. Hindi pwede. Para mawala ang totoong nangangaliwa, kailangan ko pang magtiis. Opo, ma. Gagawin ko na po. Yan ang dapat. Para sa akin, si Roy mabait at masunurin. Kung sana si Minsha na katuluyan niya, hindi ko na sana kailangang mag-alala ng ganito. Si Roy, matulungin at mapagmahal. Kumpara sa mga taong alam lang ay magbigay ng problema. Malayong ang agwat nila. Ninang, huwag niyo naman pong sabihin yan. Nahihirapan din naman si Ate Yonsi. Laubay, halika. Tikman mo itong talabang ito. Pati na rin ito. Yung sarili kong gawang ginseng goji berry wine. Uminom ka ng isang baso. Hindi na. Salamat. Bakit hindi ka kumilos? Hindi mo ba nakikitang nakaupo lang ang biyanan mo rito? Ano pang hinihintay mo? Opo, Walang pakiramdam. talagang mahusay siya. Ate Yonsi, dahil abalang-abala ka, ako na lang ang mag-aalaga kay An-An. Sakto lang dahil aakyat ako sa taas. Rue, sumama ka na lang. Yun si. Ayusin mo ng kalat na ito. Opo. Ninong, dito sa kwarto ng anak mo, gagawin natin to. Hindi ba nagkakapanabik? By the way, Ku Changlin, maghintay lang kayo. Mahuhuli ko rin kayong dalawa sa kalokohan ninyo. Ninong, dito sa kwarto ng anak mo, gagawin natin to. Hindi ba nagkakapanabik? Lo Yunsi, hindi ka pwedeng umalis ng kahit isang minuto. Tamad! Ano pang hinihintay mo? Ihayin mo ng mga pagkain. Ma, ano pong nangyayari? Ming Xuan, buti dumating ka na. Tatanungin kita, yung pulang damit sa guest room, ikaw bang bumili nun? O baka naman, may iba kang pinupuntahan? Inanong boses mo. May mga bisita rito. Ikinararangal mo ba yun? Anong pinagsasabi mo? Paano ko naman gagawin yun? Isa pa, anong damit? Wala akong kinalaman dun. Kung hindi ikaw, sino pa? Bukod sa atin, si Papa at Rowie lang ang nakapasok sa guest room na yun. Siguro, sila ay... Tumahimik ka. Ikaw na itong walang hiya. Idinadamay mo pa si Rowie at ang binan mo? Tama, si Rowie namin ay isang disenteng dalaga. Huwag mo siyang siraan. Kung ganun, kanina sexy na damit na yon. Hindi to sa akin at hindi rin ito binili ni Ming Xuan. Ma, hindi ka ba nagtataka? Ito... Mukhang ang surprise na inihanda ko ay ginamit na ng iba. Bakit ayaw bumukas ng pinto? Sinong nasa loob? Ako ito! Umakyat lang ako para silipin si Anan! Ninong, ano nangyari sa'yo? Masakit! Sobrang sakit! Asawa ko! Ano ba talaga nangyayari? Bakit umiyak pa si Anan? Buksan mo agad ang pinto! Ayos lang! Naihiyan ni Anan ng diaper niya! Papalitan ko lang siya ng diaper! Naihiyan ng batang ito ang buong sahig! Mauna na kayong bumaba para kumain! Bababa na ako pagkatapos ko maglinis! Sigurado ka bang okay ka lang?
Buksan mo ang pinto. Hayaan mo kaming tinan kung ano nangyayari. Oo nga pa. Buksan mo muna ang pinto. Ang iyak kasi ni Anan, sobrang lakas. Baka masakit ang tiyan niya. Pa, si An-An, hindi ba si Rue ang nag-aalaga sa kanya? Nasaan si Rue? Hindi ba siya kasama yun sa loob? Pinatulog ni Rui si Anan, tapos bumaba na rin siya. Bilis, maghanap ka ng matataguan. Saan naman ako magtatago? Sa kama, sumiksi ka sa ilalim ng kama. Hindi pwede. Masyadong masikip ang ilalim. Hindi ako kasya. Bilisan mo, maghanap ka pa ng ibang matataguan. Pa, buksan niyo ng pinto. Patingin naman. Baka nagkasakit na naman si An-An. Anong gagawin ko? Pa, buksan mo ng pinto. Patingin naman kay Anan. Kapag nahuli tayo ni Ninang, patay na ako. Ito. Sa cabinet. Magtago ka sa loob ng cabinet. Tama. Puno ito ng gamit. Paano ako magtatago? Si Papa, bakit parang nagkakaiba siya ngayon? At saka, parang narinig ko ang boses ni Rue. Siya, hindi kayo nasa loob din siya? Puro kakalokohan. Ano naman mapupunta? Si Rue sa loob ng kwarto kasama ang biyanan mo. Ang batang si Roe. Binan mo ang nagpalaki sa kanya. Hindi ba't madalik mo siyang kaibigan? Hindi ko akalain na kaya mong sabihin yan. Tama! Ilang dekada ko nang kilala si Mr. Gu. Kilala ko kung anong klaseng tao siya. Kapag narinig pa kita magsalita ng ganyan, hindi na kita patatawarin. Nag-aalala lang naman ako dahil ang lakas ng iyak ni An-An, kaya nasabi ko yun. Mamaya kapag binuksan ng pinto at hindi ko nakita si Rue, humundak at makipaghiwalay ka sa anak ko! Buksan mo ang pinto! Asawa ko, ano ba talaga nangyayari? Ma, naaalala ko para may reserve ang susi tayo sa bahay. Ano, kukunin ko kaya? Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo! By the way, itinuring pa naman kitang matalik na kaibigan. Pero hindi mo lang kinambat ng biyanan ko. Sinubukan mo pa ako isama sa gulo. Tingnan natin kung hindi ko ibobold ang ginagawa ninyo. Ma, eto na. Ninong, kapag nalaman ito ni Mama at Papa, tapos na ang career ko. Ay nako, ang batang ito, bakit ba kasi umiiyak? Bilisan mo, maghanap ka pa ng ibang matataguan. Bilis! Bakit ay bumukas ng pinto? Ako na nga. Bakit kayo sumugo dito ng sabay-sabay? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ko kanina? Pinalitan ko lang ng diaper ang bata. Bakit ba parang ayaw nyong maniwala sa akin? Apo ko, ang mahal kong si An-An. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si Lola. Pa, nakita niyo ba si Rue? Kanina, siya ang may karga kay An-An nang umakyat siya. Bakit parang wala na siya dito? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ba na tinago ko siya sa loob ng kwarto? Tama na yan. Kanina mo pa pinagbibintangan si Rue na nandito siya. Ngayon na nakabukas ng pinto, wala naman siya rito. Tingnan natin kung ano pang sasabihin mo. Pa, sabi niyo kanina, nabasa ng iniyanan ng diaper niya, ngunit nasa ipinapalit na diaper. At saka, bakit may kakaibang amoy dito sa loob ng kwarto? Anong kakaibang amoy? Kung meron man, amoy ihi lang yan ni An-An. Ganun pala yun. Bubuksan ko na lang ang bintana para mahanginan. Teka, pa, kanina, hindi ba't sabay kayong pumasok ni Rue? Nasaan ba talaga siya? Tama na yun siya. Nakabukas ng pinto. Wala si Rui dito. Hanggang kailan mo pagbibintangan ng anak ko? Tama si Fengyeng. Matagal ang pinagsamahan natin. At si Roe parang anak na rin na nakita nating lumaki. Hayaan mo bang manugang mo na siraan ang inaanak mo? Yun si, sobra ng ginagawa mo. Humingi ka ng paumanhin. Go Mingxuan, hindi ka naniniwala sa akin? Kung ganun ano to? Ako, wala akong alam dyan.
Hindi ba ikaw mismong bumili niyan? Ang kapal na mukha mo panggap na biktima. Nakakatawa. Ma, ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, ang damit na ito hindi sa akin? Bakit ba ayaw kong paniwalaan? At saka, dito sa loob ng kwartong ito, tanging si Papa lang. Kung hindi, posible si Ming Shuan ba? Ang anak ko ay napakahusay. Natural na magkakaroon siya ng soulmate. Hindi ba't normal lang yun? Ikaw pang may gana. Bagay lang sa'yo yan. Bagay lang sa akin. Sige, sana kapag asawa mo naman ng aliwa, ganyan din ang sasabihin ko. Bakit naging ganito? Yunsi, hindi ka ba matapos mag-iskandalo? Ming Xuan, hahayaan mo bang pagbintangan ako? Humingi ka ng tawad. Kailangan mo humingi ng tawad. Kung hindi, wala nang anumang ugnayan ng ating mga pamilya. Mag-iskandalo ka pa. Ayan, masaya ka na. Nawasak pang wedding anniversary ko. At ngayon, gusto lang po tulang ugnayan sa atin. Masaya ka na? Ming Shuan, kailangan mo siyang higulit ngayong araw. Tama, kung hindi, wag mo na akong tawaging ama. Paano nangyari to? Nagkamali ba talaga ako? Yunsi, hanggang ngayon hindi mo pa rin babalak umamin? Sige. Kasalanan ko. Inaamin ko. Tatawagan ko si Roy para humingi ng tawad. Naku, ang cellphone ko. Naiwan kong cellphone ko. Ming Shuan, pairam naman ang cellphone mo. Tatawagan ko si Roy para mag-sorry. At yayain ko na siyang kumain. Tama na. Wala naman dito si Rue. Wala rin siyang alam sa mga nangyari. Huwag mo nang banggitin sa kanya para hindi siya maabala. Baka gusto mong humingi ka na lang ng tawad kina tito at tita mo. Pwede rin. Hindi! Kapag aamin ka ng pagkakamali, dapat may tamang saloobin. Tawagan pa si Roy at humingi ka ng tawad. Aaminin kong kasalanan ko. Ming Xuan, bagay ba sa akin ang suot ko? Ikaw, Ming Xuan, nagbuntis ako at ang anak para sa'yo. Tapos ikaw, nakikipaglaro ka kay Roy? Ito, ano ito? Ay, akala ko kung ano na. Normal na pag-uusap lang naman yan ng magkaibigan. Tama yun si. Malinas ang relasyon namin. Walang nangyari sa amin dalawa. Nalimutan ko lang burahin ang litrato. Maniwala ka sa akin. Huwag mo kong hawakan, ang dumi mo. Ano bang drama mo? Dati ko pa gusto na si Roy ang dapat ang manugang ko. Kung may namamagitan sa kanila, sa tingin mo ba ikaw ang mapipili? Huwag mo akong iligaw sa usapan. Tumawag kagad kay Roy at humingi ng tawad. Nagpadala siya ng mga sexy na litrato sa asawa ko. Tapos gusto niya pantawag ko siya para mag-sorry? Hindi pa naman siya nangaliwa, hindi ba? Bakit ka pa nagagalit? Sa halip, ikaw dapat humingi ng tawad. Dahil pinagbintangan mong binang mo naman ginawa sila ni Roy. Yan ang masama. Kung tatawagan siya sa telepono, yung ginawa namin pagmamahalan ni Rue, hindi na ito matatago. Asawa ko, may kasalanan din naman si Rue sa bagay na ito at nasaktan din naman si Yunsi. Pabayaan na lang kaya natin. Hindi pwede. Pinagbintangan kanya kanina marelasyon kayo ni Rue. Tapos pinagtatanggol mo pa siya? Ngayon din, tuturuan ko siya ng leksyon. Dapat siyang lumuhod. At mag-aalala siya kay Rue bilang paghingi ng tawad. Ako, luluhod at mag-aalala siya sa kanya. Ang mga kabit lang gumagawa niya sa halika na asawa. Nagmamadali ka na bang palitan niyang pwesto ko para sa kanya? Mabutit alam mong lugar mo. Alam mo si Rue ang tunay ng unang asawa. Tatawag ko si Rue ngayon din para pumunta siya rito at inumin ang siyang iaalay mo. Pa, bakit nandito ito sa loob ng kabinet? At pati pa itong black stockings ni Rue? Ano ba talagang nangyayari? Bu Changling, ang sama-sama mo. Ikaw, nagawa mo ito sa anak ko. Kaya pala, dyan ka pala nagtatago. Ako, wala akong kinalaman dyan. Siguro nung nagpalit ng diaper si Rue kay Anan, nabasa din ng hindi sinasadya ang stockings niya. Kaya siguro naiwan niya dito habang nagpapalit siya. Napakapabaya. Pa, at itong bagay na ito, paano mo naman maipapaliwanag to? Ito, hindi ba't sa inyo mag-asawa ito? Nagkakahiyang ilabas pa ang mga gamit na iyan. Pa, hindi niyo ba aaminin ng mga ito? Si Rue, wala rin siya rito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pa ba tapos? Kung ganun, sino nakatago sa likod nito?
Ito, Rue, ikaw, paano mo nagawa magtago rito? Rue, ikaw, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Pa, ikaw, paano mo nagawa makipagrelasyon sa iyong inaanak? Sa loob ng kwarto ng sarili mo pang anak. Ito, wala akong alam dyan. Kanina, habang pinapalitan ko ng diaper si Anan, wala akong napansin na pumasok siya ng palihim. Talagang wala akong alam. Oh, ganoon ba? Pero pa, ang mga botones na iyong polo ay mukhang maling pagkakaboton. O baka naman, dahil matanda ka na, malabo na yung mga mata. Oh, dahil ito sa pagpapalit ko ng diaper kay Anan kanina, hindi ko napansin nang isuot ko ang damit. By the way, bakit naman na yung black stockings ay kasama ng mga gamit na ito na nakatago sa loob ng cabinet? Mainit isuot eh. Hinubad ko at kung saan ko nalang hinagis. Hindi ba pwede? Siyempre, pero pagkahubad mo ng stockings, bakit kailangan pa magtago sa likod ng pinto? Diyan ba ay mas malamig? Kung saan man ako tumayo. May pakialam ka ba? Kailangan mo ba talaga idikit ang mukha mo sa akin? By the way, itinuring kitang matalik na kaibigan. Alam ko, dahil hindi ka nakapagpakasla kay Menshawa noon, kaya may masama ka ng loob sa akin. Pero, hindi mo dapat hayang manay ang ingit mo. Hanggang sa umakit ka sa kama ng binan ko at magtulungan kayo para pagbintangan ako sa kasal hindi ko ginawa. Go, Changlin! Ang sama-sama mo! Asawa ko, magpapaliwanag ako. Oh, Magpapaliwanag? Ano pang kailangan mo ipaliwanag? Nakita mo lumaki si Rowe. Tinatawag kanyang ninong. Paano mo nagong gawin ito sa kanya? Paano mo nagong pagsagsalan ako? Paano mo nagong sirain ang pamilyang ito? Go Changling! Itinuring kitang parang tunay na kapatid. Ilang dekada ang pinagsamahan natin. Tapos ganito mo ako gagantihan? Nagawa mong isang bagay na hindi karapat-dapat sa isang tao. Sa sarili kong anak! Ngayon din dudurugin kita! Aray! Ma, walang hiya ka. Bakit ganyan ka? Higit 20 taon ang tanda niya sa'yo. At siya pang ninong mo. Ano na lang ang mukha na ihaharap mo sa iyong ninang? Saan mo na ilalagay ang mukha ng ama at ina mo? Ikaw, Asawa ko, ayos ka lang ba? Huwag mo kong takutin! Wala akong anak na walang kahihiyan. Hindi ka karapat-dapat maging anak ko. pa, hindi po. Hindi yan ang iniisip niyo. Huwag mo kong tawagin pa. Hindi ko kaya maging papa mo. Ang pangalan ng pamilyang Bay. Winasak mo lahat. Tara na. Hindi. Ito, Ninang, maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga ganun ang nangyari. hindi po gano'n iniisip niya. By the way, ang black stockings na ito ay suot mo pagdating mo kanina, hindi ba? Ninang, pinatulog ko lang po si Anan. Napagod lang po talaga ako. Tsaka mainit po. Kaya naisip ko po na magpahinga muna rito sa kwarto. Di ba nung bata pa ako, dito rin po ako madalas natutulog. Wala po talaga akong ginawang hindi nararapat. Para sa akin kayo ni Ninong ay parang tunay kong mga magulang. Paano ko manggagawang gumawa ng masama sa inyo? Tama yan, Feng Ying. Hindi talaga itong naiisip ninyo. Pinatulog na ni Roy si An-An at sobrang pagod na siya. Kaya naisipan niya maghanap ng kwarto para magpahinga. Dahil nakalak ang ibang guest room. Kung gusto lang naman niyang magpahinga ng maayos, bakit kailangan pa niya magtago sa likod ng pinto at hindi lumabas? Maaari ba nating isisi yan kay Roy? Kayong lahat, ang ingay-ingay niyo sa pintuan. Natatakot lang din ako magkaroon ng maling akala. Kaya pinatago ko siya sa likod ng pinto para makaiwas sa gulo. Tama, ganun nga yun. Ma, wag na wag kayong maniniwala sa mga kasinungalingan nila. Gusto ko silang tanungin, anong ibig sabihin ng stocking at kondom na nasa loob ng cabinet? Hindi ako naniniwalang naiwan lang yan dati. Loyansi, anong ibig mong sabihin? Sayang at itinuring kitang matalik na kaibigan. Simula na ipinanganak mo si Anan, araw-araw kitang tinutulungang mag-alaga ng anak. Hindi ka na marunong magpasalamat? Pinagbintangan mo pa ako? Ako? Pinagbibintangan ka? Dati ko pang ibinigay sa'yo si Meishuan. Hindi ka pa ba kontento? At ngayon nagawa mo pang sirain ang pangalan ko? Kailangan mo ba talagang sirain ako para makontento? Naalala ko na. Manugang, ikaw bang nagdala ng dokumentong inihatid ng assistant dito sa kwartong ito kanina? Asawa ko! Alam ko na. Siguradong siya. Siyang naglagay ng mga walang kwentang bagay na yan dito sa kwartong ito para pagbintangan ako at si Rue. Tingnan mo kung gaano kasamang intensyon niya. Asawa ko, sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kaya niyang pagbintangan si Rue. Bukas, kaya niyang ilipat ang pera ng kumpanya. Siya ang pinakamalaking sakuna sa pamilya natin. Yun si, magsabi ka ng totoo. Yung mga dokumento, ikaw ba nagdala niyan dito? Dinala ko lang pang mga dokumento sa kwarto, pero ang mga ito, hindi ko po ginawa. Nangangatwiran ka pa. Kung hindi mo ginawa, maniniwala ba ako na may relasyong binan mo at si Rue? Lo yun siya, napakakapal ng mukha mo. Nagawa mo sila ang pangalang pamilyang Gu? Ma, hindi po. Hindi ko po talaga ginawa yun. Ikaw na ba ba yung sinungaling?
Matigas pang ulo mo. Para lang silang si Ruey, pati ang pangalambinan mo, isinasakripisyo mo. Paano mo nagagawa ng itong kasamaan? Mingxuan! Ito bang napangasawa mong mabuting asawa? Kami ng mama mo naghirap para palakihin ka at buuin ang negosyong ito. Papayagan mo ba siyang gawing magulo ang tahanang ito? Paano ko ipapasa sa iyong kumpanya sa hinaharap? Tandaan mong sinabi ko ngayon, kung hindi ka makikipaghiwalay sa kanya, ang mga kumpanya at ari-arian na nasa pangalan ko, wala kang makukuha kahit piso! Pa! Huwag naman kayong masyadong malupit. Hindi ko gagawin na makipaghiwalay kay Yunsi. Napakabata pa ni Anan. Siguradong may pagkakamali lang sa pagkakaintindi dito. Hayaan yung ako na lang ang humingi ng paumanin para kay Yunsi. Wala kang kwentang anak! Ma, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Kung ayaw talagang maniwala, wala na akong maipapaliwanag. Alam ko, hindi niyo ko kailanman nagustuhan. Sa paningin ninyo, lahat ng gawin ko ay hindi pantay kay Rowe. Ngayong nasa harap na natin ang ebidensya. Kinakampihan niyo pa rin siya at pinabibintangan ako. Dahil hindi niyo naman ako gusto, hindi na ako magpapakita sa inyo para hindi na kayo mainis. Teka, sino nagbigay ng permiso sa'yo na isasama si Anan? Kung gusto mong umalis ka mag-isa. Mama, hindi mo siya pwedeng isama. Ma, pag-usapan natin to na maayos. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. No, yun, tandaan mo ito. Kapag lumabas ka sa pintuan na yan ngayon, bukas din ay hahanapan ko si Mingxuan ng mapapangasawa na kasing husay at kasing bait ni Ruwe. Pagsisisihan mo yan pagdating ng panahon. Ninong, ano ba itong mga sinasabi niyo? Bahala na kayo sa gusto niyong gawin. Hindi ko na kailangan yan. Pa, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ako makikipaghiwalay kay Yunsi at hindi ako mapupunta kay Ruwe. Huwag niyo na akong pilitin. Ano ba itong pinagsasabi mo? Mingxuan, ginagawa namin ito para sa kabubuti mo. Itinuturo namin ang tamang landas. Gagawin mo pa talaga ito para sa babaeng yan na puro ng masamang balak? Tatalikuran mong pamilya natin? Ma, Mingxuan, basta't makipaghiwalay ka sa babaeng yan, ikaw na nag-iisa naming anak. Ang yaman at kumpanya natin ay mapupunta lang sa'yo. Tama na! Huwag na kayong magsalita. Nasabi ko na, hindi ako makikipaghiwalay kay Yunsi. Ang yaman ninyo, ibibigay ko na sa inyo kung gusto nyo. Hindi ako interesado dyan. Kung talagang gusto nyo siyang paalisin, sasama ko sa kanya. Ngayon din, isasama ko si Yunsi at si Anan. Aalis kami sa bahay na ito. Ito, Ay, Yunsi, umalis na tayo. Napakawalang hiya mo! Sayang ang pagpapalaki namin sa'yo! Mingxuan! Bumalik ka rito! Kung maglalakas na kang umalis sa bahay na ito, huwag mo na kami ito rin ng mga magulang! Asawa ko, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nakaganito? Ang sakit. Ayos ka lang ba? Ninang, tingnan niyo, ang gulo-gulo ni Yunchi. Tingnan niyo kung paano niyo pinaginit ang ulo ni Ninong. Sila yun siya talagang may kasalanan. Asawa ko, kumapit ka lang. Ano ba talaga nangyayari? Ninang, huwag po kayong magpanik. Dadalhin ko si Ninong sa ospital para ma-check. Makikita natin kung ano talagang sitwasyon. Tungkol naman sa mga magulang ko, maaari bang pakiusapan mo, Ninang? Naipaliwanag niyo ito sa kanila? Sila ang aking tunay na mga magulang. Ayaw ko silang magkaroon ng maling akala sa amin ni Ninong. Ruwe, ako nang bala sa mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Dalhin mo na siya sa ospital. Siguraduhin mong maalagaan mo siya ng mabuti. Sisiguraduhin kong alagaan ko na mabuti si Ninong. Mag-iingat kayo sa biyahe. Salamat sa pagtulong, Ruwe. Asawa ko, alam ko nasaktan ka sa mga nangyayari. Pero huwag kang magpadalos-dalos. Magpakalma muna tayo. Kakausapin ko ng maayos ang aking ama. Huwag ka munang umalis. Nagpadalos-dalos? Mingxuan, sa puntong ito, hindi mo pa rin ako pinapaniwalaan. Tama ba? Kahit ikaw, iniisip mo nag-iinarte lang ako. Asawa ko, hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan. Pero papa ko siya. Ang mga ganitong kahiyahiyang bagay, kung walang matibay na ebidensya, paano natin masasabi ng basta-basta? Mawawalan ng dangal ang pamilyang ko. Huwag kang padalos-dalos. Maghanap tayo ng ebidensya ng dahan-dahan. Kung hindi lang sana tayo nahuli na isang hagbang, nahuli natin sila sa kama, hindi natin ang kailangan mahirapang maghanap ng ebidensya. Kahit na ganun, kailangan natin maglabas ng totoong patunay. Kundi ang mga magulang ko at ang pamilyang bay, paano sila maniniwala? Asawa ko, bigyan mo ko ng kaunting oras. Mag-imbestiga tayo ng magkasama. Siguradong mahanap natin ang katotohanan. Tama si Mingxuan. Kung aalis lang ako ng ganito, ang lahat ng hirap at pasakit na dinanas ko mawala ng saysay. Go Xiangmin, by the way, dahil gusto niyo makipaglaro ng madumi sa akin, papatulan ko kayo hanggang dulo. Siguradong mahanap ang matibay na ebidensya laban sa inyo. Sige, asawa ko, ikaw na lang ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko. Dapat ay manatili ka sa panig ko. Ang aga niyo namang maghalikan. Ano ba yan? Hindi ba tagmamadali kang umalis kanina? Bakit? Ngayon ayaw mo nang umalis? Ma, naiintindihan na ni Yunsi ang lahat. Huwag mo na siyang pahirapan. Dinalang papa mo nila sa ospital. Puntahan mo agad siya para makita kung gaano kalala ang sitwasyon. At tumay ka na ng paumahin kay Tito at Tita Bay. Huwag mo na hayang masira ang ugnayan ng dalawang pamilya. Sige, ma, pupuntahan ko ngayon din.
Asawa ko, pupunta na ako sa ospital para tingnan si Papa. Mag-ingat ka sa bahay at bantayan si Anan. Tumawag ka na lang kung may kailangan ka. Sige. Hello, dating kaklase. May paborsan akong gustong hingin sa'yo. Pwede bang... By the way, akala mo ba ligtas na kayo dahil nakalusot na kayo ngayon? Akala niyo ba hindi ko kayo mapapabagsak? Mr. Gu, medyo malala ng kondisyon mo. Base sa resulta, mukhang hindi na ito mailigtas. Kailangan na nating operahan para maalis ito. Hindi naman yata mangyayari yan. Doc, itong pinaka-importanteng parte ng pagkalalaki ko. Kahit ano pang paraan ang gawin mo, kailangan mo itong maisalba. Masyado ka namang walang kontrol. Kung naghahanap ka ng kasiyahan, dapat ay may pag-iingat at nasa tamang paraan. Opo. Doktor, alam ko ang aking pagkakamali. Hindi ko na uulitin sa hinaharap. Pero nagmamakawa ako sa inyo. Sige na nga, gagawa pa ako ng isang detalyadong pagsusuri para makasiguro tayo sa tamang paraan ng gamutan. Sige, salamat, Doktor. Ay, Ma'am, hindi ba magandang pakiramdam nyo? Hindi ko pa alam kung bakit. Nakakaramdam ako ng pagduduwal nitong mga nakaraang araw. Ganito na lang, ma'am. Pasamahan kita sa nurse para magpa-check up para malaman natin ang dahilan. Ma'am, dito po tayo. Tayo na. Magubad ka na. Ngayon na po. Sige. Diyos ko po, sana wag nila tuluyang tanggalin. Katapusan na ng buhay ko kapag nangyari yon. Ayos na, suotin mo ng pantalon mo at lumabas ka na. Doktor, kumusta? May pag-asa pa ba ito? Mr. Gu, may magandang balita ako. Pagkatapos ng detalyadong pagsusuri, nakita naming maaari itong gamutin na lang at hindi maoperahan. Kaya lang... Napakagaling! Kung ano man ang paraan ng paggagamot, susunod ako sa inyo. Kakasabi niyo lang po kanina, ano pa nga yung kaya lang? Dr. Zhang, ito pong report ng pagsusuri. Sige, bumalik ka muna sa trabaho. Doc, wala naman po akong malalang sakit, di ba? Binabati kita, Miss Bai. Ikaw ay buntis. Diyos ko. Maupo ka. Hindi ka na pwede magpabaya ngayon. Dalawa na ang buhay dinadala mo. Dahil nasa magang yugto ka pa lang ng pagbubuntis, kailangan mo ng sapat na pahinga, iwasan ng mabibigat na gawain, at panatilihing kalmado ang iyong emosyon. Salamat, Doktor. Mag-iingat kami. At ikaw naman, habang sumasailalim sa gamutan, iwasan mo rin ang mabibigat na gawain at kontrolin mo rin ang iyong emosyon. Opo. Sige po. Nag-reset ako ng gamot para sa inyo. Kung may nararamdaman kayong hindi maganda, bumalik lang kayo para sa check-up. Sige po. Dahan-dahan lang. Mag-ingat ka sa nilalakaran. Dahil dalawa na ang buhay ang dinadala mo. Mag-ingat ka. Tara na. Si Mr. Guneto, hindi ba ilang taon na nakalipas ay nadayog na siyang baog? Sa madaling salita, hindi siya posibleng makabuntis. Pero dahil matanda na rin siya, sa tingin ko ay hindi niya na mapapansin ang mga bagay na yun. Pagbalik niya dito sa susunod na check-up, sasabihin ko na lang sa kanya. Ninong, buntis na ako sa anak mo. Hanggang kailan natin itatago ang relasyon natin? Ninong, bata pa ako pero buntis na ako sa anak mo. Bakit nagdadalawang isip ka pa? Hindi pwede. Umuwi ka na ngayon din at pakipaghiwalay ka sa asawa mo. Palayasin mo siya at ibigay mo sa akin ang nararapat na posisyon. Mahal ko, nagbili ng doktor na huwag kang magpa-stress. Baka madamay pang anak natin. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi na magtatagal. Ipagmamalaki kitang ipapasok sa bahay at gagawin kitang legal na may bahay ng pamilyang Gu. Hindi ko na kaya maghintay ng kahit isang segundo. Buntis na ako sa anak mo. Kailangan ko bang hintayin na may panganak siyang bastardo? Ano na lang ang mangyayari sa akin at sa bata? Siguradong pagbubulungan at lalaitin ako ng mga tao. Ito... Kung hindi ka makikipaghiwalay, pupunta ako ngayon din at ipalaglag ang bata. Sinong gustong maging sikretong babae mo? Mahal ko, huwag naman sana. Huwag, ang batang ito ay ating kayamanan. Hindi mo ito pwedeng ipalaglag. Hindi talaga pwede. Bukod sa diborsyo, kahit ano pang hihingin mo, ibibigay ko. Alam mo namang, ikaw lang ang tanging nasa puso ko. Ayos lang din. Dahil ang dinadala ko ay ang iyong tunay na anak na lalaki. Hindi ko hayang maipanganak siya na wala siyang kahit anong seguridad. Gusto ko, ibigay mo ang kalahati ng shares mo sa kumpanya sa bata. Dugo at laman mo siya. Sige, wala namang problema. Total ang kumpanya naman ay mapupunta rin sa ating anak balang araw. Anong halaga ng kalahati lang? Masaya ka na ba ngayon? Aking mahal na sinta, umuwi na tayo. Huwag na tayong manatili sa ospital. Sandali. Kailan ang balang araw? Hindi ako pwedeng maghintay ng matagal. Paano kaya kung ganito? Bago pa man may panganak ang bata, ako muna ang hahawak
ng mga shares niya para naman kami ng bata ay makapamuhay ng payapa. Ito, Nagdadalawang isip ka pa? Kinuha ko ang panganib na malait at pabulungan ng ibang tao para lang makasama ka. At ngayon ay buntis pa ako sa anak mo. Kahit kaunting seguridad man lang ayaw mo pang ibigay sa akin. hindi naman sa ayaw ko ibigay. Pero masyadong biglaan ang lahat. Kailangan ko pang pag-usapan ito sa kumpanya. Huwag mo ako mandaan sa mga ganyan. Ninong, ang dinadala ko ngayon ay yung anak. Hindi ba't kailangan ng kumpanya niyo ang taong hahawak sa finance department? Sabihan mo si Guming Xuan na ibigay niya ang posisyong iyon sa akin. At magiging masunurin ako sa bahay habang nagbubuntis. Hindi mo ba nakikitang napakahirap niyan para sa akin? Napakalalim na ng panahon ni Ming Xuan sa finance department. Kapag bigla kitang ipalit, hindi ba't magkakagulo ang lahat? Sige, pupunta na ako ngayon din para ipalaglag ang bata. Para hindi na siya mahirapan at masaktan balang araw. Payag na, payag na. Pwede bang tumigil ka na? Huwag ka nang mag-iskandalo. Pag-usapan natin ni Ming Xuan ang tungkol sa posisyon ng finance head pag uwi natin. Pero tandaan mo, pagdating natin sa bahay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pagplanuhan natin ng maigi ang tungkol sa diborsyo. Ha? Ayan, mas mabuti. Natatakot na talaga ako sa'yo. Huwag mo nang ulitin pa na magbanggit ng malas na salita tungkol sa pagpapalaglag. Tara, uwi na tayo. Pa, ayos lang po kayo. Wala naman po siguro malalang nangyari. Hindi malala. Yung babaeng puro gulo lang ang dala. Pa, alam na po ni Yunsi ang pagkakamali niya. Isa pa, napakaliit pa ni Anan. Hindi niya kayang mawalan ng ina. Alam ko naman pong alagang-alaga niyo si Anan. Natanging apo niyo sa pamilyang Gu. Patawarin niyo na po siya sa pagkakataong ito. Patawarin siya? Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi lang dahil kay Anan, matagal ko na siyang pinalayas. At nang mamakawa ka pa para sa kanya. Itunuturing mo pa ba akong ama mo? Mukhang nababaliw ka na sa babaeng yan. At hindi mo na alam ang tama sa mali. Nawalan ka na sa katinuan. Asawa ko, galing ka sa ospital. Kumalma ka muna para hindi lumalang lagay mo. May punto rin naman si Ming Xuan. Si An-An, hindi talaga kayang mawala sa mama niya. Kahit gaano mo paawayin si Yunsi, hindi mo naman pwedeng hayang madamay ang bata, hindi ba? Masyado mo namang kinukonsiti si Ming Xuan. Sige, pwedeng manatili siya rito. Siguraduhin mong bantayan siya at huwag siyang gagawa ng kalokohan. Sa tingin ko lang, parang sinasadya na talaga. Nasirain ang pamilyang Gu natin. Huwag po kayong mag-alala. Babantayin ko po siya ng mabuti. Hindi na po mauulit ang ganung bagay. At isa pa, ang posisyon ng finance head sa kumpanya, ibibigay ko na ito kay Rue bilang kompensasyon para sa kanya. Ito, payag ako na gawin finance head si Bay Rui. Asawa ko, huwag kang makialam dito. Ako nang bahala mo paliwanag kay Papa. Pa, si Rui ay hindi pamilyar sa account ng kumpanya at hindi pa siya nakikilahok sa mga kaugnay na trabaho. Kung gagawin niyo siyang direktang head, hindi yata ito angkop. Anong hindi angkop doon? Si Rui, mula pagkabata ay nakita ko na siyang lumaki. Ako nag-aalaga sa kanya. Alam ko kung anong kaya niyang gawin na higit pa sa'yo. At sa loob ng maraming taon sa kumpanya, marami na rin siyang naiambag. Ang pagtalaga sa kanya sa posisyong bilang finance head ay higit pa sa sapat. Huwag kang maghanap ng kung ano-anong dahilan. Magnilay-nilay ka sa bahay. Kung ang asawa mo ay gumawa ulit ng kalokohan, huwag mo kong sisihin kung magiging malupit ako. Kahit ikaw na anak ko, ay palalayasin ko rin. Pa, galing lang po kayo sa ospital. Huwag na po kayong magalit. Hindi ko naman po kini-question si Rui. Pero ang finance department ay buhay ng kumpanya. Hindi ito kaya ng kahit sino. Pagkaupo ni Rui, baka hindi siya igalan ng mga tauhan. Para din naman ito siya kakabuti ng kumpanya. Pa, ang nangyari kanina dahil sa kalituhan ko, mali naging pagusga ko sa inyo ni Rowe. Masyado lang pa akong padalos-dalos, naging masakit pang loob ni Rowe. Iganyo na lang po siya ng kompensasyon. Nararapat lang naman. Gusto ko hinga ng tawad. Nako, yun siya. Ano bang sinasabi mo? Tayong dalawa, sabay tayong lumaki. Magkaibigan tayo. Paano naman kita masisisi? Alam ko, dahil lang yan sa sobrang pag-aalala mo kay An-An. Kaya nagkamali na desisyon. Hindi pagkakanuan lang yan lahat. Lumipas na yon. Okay na. Tama, hindi pagkakaunawaan lang. Tingnan mo asawa ko. Ngayon, nagsorry na si Yunshi. Si Rui naman, napakabait niya na pinatawad na siya. Wag na. Wag mo nang palasin si Ming Xuan sa kumpanya. Paano kung ganito na lang? Pasamahin mo si Rui kay Ming Xuan sa kumpanya. Hayaan mong tumulong siya sa Departamento ng Finance para mabawasan ang trabaho. Hindi ba? Magandang solusyon din yun. Tama ma. Si Ming Xuan, sobrang busy niya talaga sa kumpanya. Wala na siyang oras para sa akin at kay An-An. Kung matutulungan siya ni Rui sa kanyang mga gawain, mas gagana ang trabaho niya at mas mapaglalaanan niya kami ng oras. Ang ganda naman pakinggan. Sino bang nakakaalam kung anong binabalak mo? Sige, dahil yan ang gusto ng lahat. Pagbibigyan ko
Magre-report si Roe sa kumpanya bukas at sasama kay Ming Xuan sa Departamento ng Finance. Pagod na ako. Aakyat na ako para magpahinga. Malalaman mo rin agad. Ang binabala ko ay isang plano nagsisira sa reputasyon ninyong lahat. Huwag kang mag-alala yun, si. Pagdating ko sa kumpanya, talagang tutulungan ko si Ming Xuan para magkaroon siya ng mas maraming oras para sa inyo ni An-An. Ngayong malinaw na ang lahat, uuwi na ako para maghanda at magre-report ng maaga bukas. Sige, mabuti. Asawa ko, ano ba talagang nasa isip mo? Akala ko ba na may relasyon sina Papa at si Roe? Ngayon, pumayag ka pang pumasok siya sa Finance Department. Asawa ko, hindi ba gusto mong makita ng sarili mong mga matang ebidensya? Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal. Ipapakita ko sa ng harapan ang tunay nilang kulay. Pagdating ng panahon, hindi na sila makakatanggi. Pagdating ng panahon, hindi na sila makakatanggi. Asawa ko, ano ba talagang sinasabi mo? Kanina lang, sigurado ka pang ilalantad mo si Roe. Ngayon naman, hindi ka lang magsusorry sa kanya. Pinapasok mo pa siya sa Finance Department. Yun ang pinaka-importanting departamento sa kumpanya. Hindi ka ba natatakot na gumawa siya ng kalokohan? Asawa ko, sa tingin mo ba ay pabigla-bigla akong magdesisyon? Anong ibig mong sabihin? Sabi ko nga, para makahanap ng matibay na ebidensya, dapat ay nasa harap siya mismo ng mga mata ko. Kapag lagi kaming magkasama, hindi niya maitatago ang kanyang mga pagkakamali. Hindi ako naniniwalang makakapagbalat kayo siya ng matagal sa kumpanya. Sa huli, mahuli ko ng kanyang totoong kulay. Ibig mong sabihin, sinadya mo ito? Gusto mo siyang mahuli sa akto habang gumagawa siya ng kalokohan sa proyekto? Si Roe, pera na naman ang habol niya. Nung hindi kanya makuha, tsaka niya pinantir ang ama mo. Sa tingin mo ba, kapag ginaya natin siyang humawak ng kapangyarihan, mananatili siyang matino? Kapag nagkamali siya, mahuli natin siya sa akto. Kapag may matibay na tayo ebidensya, kahit gaano papaboran ni Mama si Roe, wala na siyang magagawa kundi maniwala sa katotohanan. Asawa ko, sa ngayon, ikaw lang mapagkakatiwalaan ko. Dapat kang maniwala sa akin. Asawa ko, sabihin mo, ano bang maitutulong ko sa'yo? Asawa ko, naintindihan ko na. Sa pagkakataong ito, makakakuha tayo ng matibay na ebidensya para mapatunayang tama ka. Hello, dating kaklase. Tungkol sa ebidensyang pinapahanap ko sa'yo. Kumusta na yon? Gaano pa katagal bago matapos ang detalyadong report? Huwag ka mag-alala, 100% kumpirmado na. Buntis si Roe. May nadiskubre din akong isang hindi inaasahang bagay na may kinalaman sa biyanan mo. Kapag ni-verify ko ng mabuti, ikikwento ko sa'yo ng detalyado. Sige, ano man ang mabalitaan mo, sigurado yung ipalang agad sa akin. Sige, walang problema. Asahan mo yan. Boss Bay, ito na pong financial statements ng kumpanya sa nakalipas na 3 taon. Kasama na rin ang detalye ng gastos para sa mga paunahing proyekto. Ayos na po ang lahat. Maaari nyo na pong tingnan. Iwan mo na lang dyan. Opo. Sige Boss Bay, tawagin niyo ako kung may kailangan kayo. Sandali. Supervisor Zhao, kakasimula ko lang sa posisyon ko. Marami pa akong kailangang asikasuhin at ayusin sa kumpanya, lalo na pagdating sa mga shareholder at mahalagang kliyente. Tulungan mo kong kumuha ng 8 milyon mula sa Petty Cash. Kailangan ko yan bago magtanghalian ngayong araw. Boss Bay, hindi yan naayon sa polisiya. Ang petty cash ay may nakatagdang limitasyon lang. Para sa ganitong kalaking halaga ng cash, kailangan po ng lagda ng pag-aproba ni Mr. Gu. Wala po akong kapangyarihang gumawa niyan. Isa pa, wala po kayong maayos na dahilan o nakahandang budget para rito. Ayon sa alituntunin ng kumpanya, talagang hindi po maaari. Supervisor Zhao, tinuturuan mo ba ako kung paano magtrabaho? Huwag mong kalimutan. Ako ang pinili ni Chairman Go. Ang gusto ko ay gusto rin ni Chairman Go. Kung susuwayin mo ako, ibig sabihin lang yan ay hindi mo pinapahalaga ng sinasabi ni Chairman. Sino ka ba sa inakala mo para pagsabihan ako? Hindi po, Boss Bay. Hindi po. Kung gusto mong manatili sa posisyon mo, sumunod ka na lang ayon sa pinapagawa ko. Ako ang mananagot kung may mangyari man. Pero kung susubukan mong harangan ang mga plano ko, sisiguraduhin kong aalis ka rito agad. Hindi ka na makakahanap ng trabaho. Opo, Boss Bay. Gagawan ko po ng paraan. Pero tungkol po sa paglagda at pag-aproba ni Mr. Gu. Si Mr. Gu? Nasa ospital ang chairman para magpagaling. Paano niya aasikasuhin ang mga bagay na ito? Huwag mong intindihin si Gumishwan. Hindi siyang masusunod dito. Ikaw nang bahalang mag-asikaso ng proseso. Ang lagda ng chairman, ako nang bahala doon. Tandaan mo, bago mag-alas 12 ng tanghali ngayong araw, ang 8 milyong cash ay dapat nasa lamesa ko na. At huwag na huwag mong babawasan. Opo. Magkakaasa po kayo. Bago mag-alas 12 ng tanghali, sinisiguro ko po ang 8 milyong cash ihahatid ko na po sa opisina ninyo. Mabuti. Pulutin mo ang mga dokumento sa sahig at lumayas ka na rito. Opo.
Mr. Go. Mr. Go, inutusan ako ni Boss Boy na kumuha ng 8 milyon mula sa petty cash. Sabi niya, gagamitin niyo ito para sa entertainment expenses ng mga kliyente at shareholders. Dahil wala kayong lagda, hindi ko po magagawang maglabas ng pondo ng basta-basta. Pero mariin ang utos ni Boss Boy. Bago mag alas 12 ng tanghali, kailangan nasa opisina niya na ang pera. Hindi daw isisiguraduhin niyang mawawalan ako ng trabaho. Sa totoo, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Mukhang tama ang sinabi ng asawa ko. Nagsisimula na siyang gumalaw. Kakasimula pa lang niya at na siyang mangulimbat. Wala man lang siyang pasensya. Pabuti naman kung ganun. Tingnan natin kung paano siya magkakamali.